Magpagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Kinoronahang nagmula sa ailalin ng lupa. Kabanata 1031 ta Kabanata 1035. Kabanata 1031. Natigilan si Master Evergreen. Isang cultivator na tumahak sa landas ng immortalidad sa loob ng 4 o 5 taon ang dumurog sa kanya, at dinurog niya ang buong Green Paradise Sect. Ano ba talaga ang bagay na iyon sa loob ng iyong katawan? Pagkaraan ng mahabang panahon, napalunok si Master Evergreen at nagtanong. Naiisip niya lang na ang kahangahangang bilis at lakas ng promosyon ni Caspian ay dala ng pakikipagsapalaran sa katawan nito. Makalipas ang mahabang panahon, malabo nang nahulaan ni Master Evergreen. May isang napakakilabot na bagay sa katawan ni Caspian. Ang bagay na ito ay paminsan-minsan ay kumokontrol sa katawan ng Caspian. Hanggat pumasok siya sa sitwasyong iyon, nangangahulugan ito na pumasok si Caspian sa hindi magagapi na estado. Hindi ko rin alam, umiling si Caspian at sinuntok ng sangaang bonfire habang sinasabing, dapat kang matuwa na pinigilan ko ito sa oras na iyon. Ha! Naguguluhan si Master Evergreen. Tumangala si Caspian sa kanya at sinabing, noong oras na iyon, gusto ka nitong Year-Okan kasama ang buong Green Paradise Sect. Natigilan sandali si Master Evergreen bago bumantong hininga. Salamat. Huminga ng malalim si Master Evergreen at sinabi. Kalmadong tinanggap ni Caspian ang kanyang pasasalamat. Sa oras na ito, ang ibabaw ng yelo at apoy na isda ay naging dilaw, isang malakas na halimuyak ang dumiretso sa kanilang mga butas ng ilong. Nakahiga si Guwapo sa tabi ng apoy, nanginginig ang ilong nito, ang dalas at antas na iyon ay halos maghinala sa mga tao na lilipad ang ilong nito sa susunod na sandali. Sa wakas, pagkaraan ng ilang sandali, ang isda ay hinati sa 3 bahagi at inilagay sa harap ng 2 tao at ng baboy. Kumagat si Caspian. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pag-aapoy sa dulo ng kanyang dila. Bago pa niya matapos ang lasa, biglang naging frost ang mainit at maanghang at kumalat sa panlasa, pagkatapos, ang lasa at apoy ay magkasama. Ang sarap na tigilan si Caspian, si Guwapo na tigilan din. Ilang saglit ay nag-aatubili itong ngumunguya, gusto lang nitong magtagal pa sa bibig nito ang lasa. Nakatingin kay Caspian at Guwapo, si Master Evergreen ay ngumiti ng may kasiyahan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at maingat na kumagat. Kumalat ang sarap sa kanyang alaala mula sa dulo ng kanyang dila. Guro, minsan mo lang ginawa para sa akin. Pagkatapos, hahabulin mo ang demonyong nagbabago ng hugis. Pero hindi ka na makakabalik. Sana ay maging katulad mo ako sa hinaharap, ngumuso si Master Evergreen at pinigilan ang kanyang mga luha. Asterisk ang mansyon na binili ni Caspian ay pagmamayari din ng isang magsasaka noon. Kaya naman, hindi na niya kailangang magbukas ng practice room. Pagkatapos mag-set up ng simpleng spiritual chi gathering formation na may spirit stone, ginugol ni Caspian ang sumunod na 2 araw sa pagmumuni-muni. Noong umaga ng 15 ng Mayo, bumangon si Caspian at naghanda upang pumunta sa Rigor Mountain sa labas ng lungsod. Pansamantalang iniwan ni Caspian si Guwapo dito. Sa isang banda, walang masyadong alam si Caspian tungkol sa Heaven's Edge Sect sa ngayon. Sa Handsome, hindi siya sigurado kung magdudulot ito ng gulo. Sa kabilang banda, kailangan din ni Caspian si Guwapo na pumalit sa kanya at magbantay kay Master Evergreen. Si Caspian ay hindi kailanman naging ganap na komportable sa Master Evergreen na ito. Tungkol naman sa kaligtasan ni Handsome dito, hindi naman nag-alala si Caspian. Dahil alam ni Master Evergreen kung sino si Guwapo, natural, wala siyang gagawin kay Guwapo. Kung hindi, dehado siya. Wala pa rin ganang makikipaghiwalay si Guwapo sa pansamantalang pag-alis ni Caspian. Gayunpaman, gumawa ng appointment si Caspian dito. Ipapaalam niya ito sa sandaling pumasok siya sa Heaven's Edge Sect. Kapag nakumpirma niyang walang problema,
tatanggapin niya ito. Para naman kay Master Evergreen, pansamantala muna itong mananatili sa mansyon. Si Master Evergreen ay medyo bukas tungkol dito. Sa katunayan, hindi niya naisip na tumakas. Sa paanan ng Green Paradise Sect Mountain, wala siyang balak na makatakas ng bumangga si Caspian sa itim na chi. Natapos na ni Caspian ang kanyang mga salita 2 araw na ang nakakaraan. Sa makatuwid, pagkatapos magsabi ng ilang simpleng salita, naglakad si Caspian patungo sa Enigma City at Rigor Mountain. Naisip niya na kailangan niyang maghintay ng balita pagdating niya sa Rigor Mountain. Pagdating niya sa paanan ng bundok, nakita niyang maraming tao ang nagkukumpulan. Sa tansya niya, nasa 40 o 50 tao na sa oras na ito. Lumabas si Caspian kanina. Sa madaling salita, marami pa rin ang hindi pa dumarating. Sa sandaling ito, pinagmasdan ni Caspian ang mga magsasaka na ito, na dumating na, nang maingat, sa paghuhusga mula sa kanilang hitsura, mayroong parehong matanda at bata. Kung hindi dahil sa lahat ng tao ay may Heaven's Edge pointing heart sword, maghay-hinala si Caspian na mali ang napuntahan niya. Ang mga magsasaka na ito ay nagmumuni-muni sa lupa o nagtipon upang pag-usapan ang isang bagay. Nagkaroon ng tensyon sa hangin. Sa pagkakataong ito, si Lunya lang ang dumating ni Caspian ayon sa pagkakaayos ng Heavenly Star Sect at Princess Charlotte. Hindi niya alam kung nasaan ang Heaven's Edge Sect at kung kailan ito darating. Wala siyang kakilala sa mga nagsasaka na naruroon. Kaya naman, binalak ni Caspian na humanap muna ng tahimik na lugar at maghintay ng susunod na abiso. Paglingon niya, nakita ni Caspian ang magkapatid na nakita niya sa restaurant noong araw na iyon. Nang makita ng magkapatid si Caspian ay natigilan din sila. Gayunpaman, nagkataon lang silang nagkakilala. At sa hindi malamang dahilan, tila may masamang impresyon ang kapatid kay Caspian. Kaya naman tinatamad silang kausapin ni Caspian at maglalakad na sana sa gilid. Umikot ang mga mata ng nakababatang kapatid at kinamusta si Caspian. Naglakad si Caspian patungo sa isang malaking puno sa hindi kalayuan na parang hindi niya narinig. Nang makitang hindi siya pinansin ni Caspian, naging balisa ang nakababatang kapatid. Humakbang siya at pinigilan si Caspian. Hoy! Muli niyang sinigaw ang mukha ni Caspian. Panay ang tingin ni Caspian at nilagpasan siya. Nang makitang lalakad na sana si Caspian, Lides Holly. Ang nakababatang kapatid na babae, ay naging mas balisa at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Isang hakbang pasulong ang ginawa niya. Sa pagkakataong ito, ibinuka niya ang kanyang mga kamay at huminto sa harap ni Caspian. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Oy, hindi mo ba narinig na tinatawag kita?" Bahagyang ibinaba ni Caspian ang ulo at tumingin sa kanya. Si Lides Holly ay isang ulo na mas maikli kaysa kay Caspian, at ngayon ay nakaramdam siya ng pressure sa ilalim ng mga tingin ni Caspian. Gayunpaman, nagalit siya, kaya tinitigan lang siya nito. Gusto mo bang mamatay? Bahagyang naglabas ng pangungusap si Caspian. Naisip ni Caspian, hindi ako mapakali na kausapin ka sa restaurant ilang araw na ang nakalipas. Gayunpaman, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos kung patuloy kang lalayo. Ikaw, naikuyom ni Lides Holly ang kanyang mga kamao, at mas lumakas ang galit sa kanyang mga mata. Pero magsasalita pa sana siya, bigla niyang naramdaman na parang tinutusok ng bakal na karayom ang kanyang utak. Bigla siyang napabuntong hininga sa sakit, tinakpan niya ang kanyang ulo, at napaluhod. Hindi na siya nilingan ni Caspian at dumiretso na siya. Sa hindi kalayuan, nakita ni Lenny Holly na dahado ang kanyang ate. Dali-dali siyang lumapit at hinayla siya. Anong mali? Ang ulo ko. Ang sakit ng ulo ko, hingal na hingal si Lides habang nagsasalita. Mabilis na nilingan ni Lenny ang ulo ng kapatid. Without any skin trauma, hindi niya nakitang nagsalita si Caspian kanina lang. Bigla siyang parang may naisip at takot na sinabi, Spiritual Sense Attack. Kabanata 1032. Humigpit ang mga kalamnan sa braso ni Lenny Holly.
Tumingin siya kay Caspian na may pagdududa at pag-aalinlangan. Sa pangkalahatan, sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa Heavenly Spirit Realm ay mapapalalim ang isang espiritual na pakiramdam. Ang espiritual na kahulugan na ito ay mayroon lamang kakayahang mag-explore sa maagang yugto. Kung gusto niyang saktan ang isang tao sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan, hindi bababa sa ito ay nasa kalagitnaan ng antas ng Heavenly Spirit Realm. Sa pag-iisip sa nangyari sa restaurant noong araw na iyon, hindi alam ni Lenny kung ipaghihiganti niya ang kanyang kapatid o hindi. Hindi alam ni Lides kung ano ang iniisip ng kapatid. Isa lang ang alam niya. Pinagplanuhan ako ng bastard na iyon. Ano ang ibig niyang sabihin ng tambangan niya ako ng may espiritual na kahulugan? Sa pag-iisip nito, nagngangalit siya at itinulak si Lenny. Lumingon siya at sumigaw sa direksyon ng pag-alis ni Caspian, "Humph! Sabihin ko sa iyo, nakita namin na pinatay mo ang mga taga-nayon. Isa kang mamamatay na demonyo." Pagkatapos noon, ipinatong ni Lides ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at tinitigan ang likod ni Caspian. Bagamat ilang hakbang na lang ang layo niya sa kanyang pakay, huminto pa rin ang malaking puno. Si Caspian, lumingon, at tumingin kay Lides Holly. "Nakita mo ba akong pumatay ng tao?" "Oo." "Tingnan mo ng malinaw." Malamig na bamantong hininga si Lides Holly. "Kung ayaw mong malaman ng iba, edi wag. Natatakot ako na hindi mo maisip na ang iyong masasamang gawa ay makikita ng iba." Nang makita ang malungkot na mukha ni Caspian, nagmamadaling humakbang si Lenny para protektahan ang kapatid sa likuran niya. Inilabas ni Lenny Holly ang kanyang ulo mula sa likod ng balikat ni Lides at tumingin kay Caspian ng nakangisi. Ilang hakbang pasulong si Caspian. Agad na humawak ang kamay ni Lenny Holly sa hawakan ng mahabang sable sa kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagbabantay habang nakatingin kay Caspian. May isang dosenang hakbang pa rin ang pagitan nila. Tinuro ni Caspian ang sariling mukha. "Nakita mo bang pumatay ng tao ang mukha na ito? Walang silbi na itanggi mo ito," ngiting sabi ni Lides Holly. "Kahit na may distansya sa pagitan natin noong mga oras na iyon, hindi ko makakalimutan ang iyong mukha. Mountain Valley, patayin ang mga tao ng isang nayon sa bundok," ungol ni Caspian. "Bilang cultivator, nakapatay ka talaga ng mga mortal. Hindi ko alam kung ano ang pakay mo, pero sa paghusga sa ugali mo, isa ka lang maitim na magsasaka." Naiinis na sabi ni Lides Holly. Sa pagkakataong ito, dumilim ang mukha ni Caspian. Sa isang iglap, parang biglang nagyelo ang hangin sa paligid. Agad na naramdaman ni Lides na sobrang bigat ng kanyang katawan. Kinailangan siya ng maraming pagsisikap upang magsalita. Biglang inalog-alog ni Lenny ang kanyang braso. Ang telang nakabalot sa mahabang sable ay agad na nagkalat. Isang mahabang itim na sable ang hawak sa kanyang kamay. Ang mahabang sable ay itim, at sa sandaling ito ay lumitaw. Ang hangin at liwanag sa paligid ay tila hinihigop, na tila sila ay hiwa-hiwalayan. "Kung gagawa ka ng isa pang hakbang, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit." Habang nakatitig siya kay Caspian, malamig na sabi ni Lenny Holly. Pero parang walang pakialam si Caspian sa banta niya. Matapos mag-isip sandali habang nakapikit, humakbang pasulong si Caspian at sabay sabing, "Carson Montgomery, pagod ka na bang manood sa gilid?" Nang marinig ang sinabi ni Caspian, natigilan si Lenny Holly. Pakiramdam niya ay hindi siya kinakausap ni Caspian. Gayunpaman, hindi sumuko si Lides. Ngumisi siya at sinabing, "Anong pinagsasabi mo? Nagsimula ka bang magpanggap na baliw dahil natuklasan ang iyong krimen?" Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, ang tunog ng pagpalakpak ay biglang nanggaling sa karamihan sa hindi kalayuan. Lumingon si Lides at nakita ang isang pamilyar na mukha na naglalakad palapit sa kanya. Natigilan si Lides. Hindi ba ngayon lang ang mukha ng lalaking iyon? Tumingin ulit siya kay Caspian ng nagmamadali. Nakatayo pa rin doon si Caspian na ligtas at maayos. Ngunit ngayon, isang lalaking kamukhang kamukha niya ang naglalakad palapit sa kanila, pumapalakpak ang kanyang mga kamay. Dalawang tao.
Bulalas ni Lides. May nakita ring pagtataka sa mga mata ni Lenny. Sa pagkakataong ito, nahulaan na niya na napagkamalan ng magkapatid na si Caspian ang iba. Saglit na umiikot pa rin ang isip ni Lides, kinusat niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Bakit ako nasisilaw? Dalawang figure ang nakikita ko. Dahil ba ito sa pag-atake ng espiritual na kahulugan ngayon lang?" Sa oras na ito, tumalikod si Caspian at hinarap si Carson Montgomery. Hindi inaasahan ni Caspian na makikita siya muli ng ganoon kaga. Gayunpaman, inaasahan ito ni Carson. "Kuya, alam kong makikita kita sa Spirit Severing Road," tumawa siya. Halatang tumatawa siya, ngunit ang kanyang mga mata at ekspresyon ay nagparamdam sa mga tao na ayaw, galit, at sama ng loob, na nagpakilig sa mga tao. Sa pagkakataong ito, maaari na tayong matapos. "Gusto kitang patayin sa Spirit Severing Road," ibinuka ni Carson Montgomery ang kanyang bibig at mabilis na nilunok ang kanyang dila. Anong nangyayari? Hindi sila ang parehong mga tao. Sa wakas ay napagtanto ni Lides kung ano ang nangyayari. Pagtingin sa dalawang taong magkamukha, nablangko ang isip niya. Subconsciously, naiintindihan na niya na malaki ang posibilidad na napagkamalan niyang iba si Caspian. Gayunpaman, ayaw niyang aminin ang katotohanan ito matapos niyang isigaw ito sa publiko. Kaya't saglit siyang natigilan on the spot, namumula ang mukha. "Kinain mo ang mga taga-nayon," malamig na tumingin si Caspian kay Carson. "Oo, kinain ko sila," tumanggo si Carson. "Nako, hindi ko dapat sinabi na kinain ko sila. At dapat sabihin na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan dahil pumapasok sila sa aking katawan. At, hindi ko lang sila kinain. Marami ring tao sa Saria. Baka hindi mo alam, pagkaalis mo, nagrebelde ang mga prinsipeng feudal at sumalakay ang mga dayuhang kalaban. Hindi alam kung ilang pamilya ng mga tao ang nawasak at nawalan ng tirahan. Bilang dati nilang crown prince, syempre, hindi ko lang sila mapapanood na naghihirap. Kaya naman binigyan ko sila ng pagkakataon na sumanib sa akin. Hayaan silang maging bahagi ko. Hayaan silang personal na maranasan ang aking pinakamataas na kapangyarihan. Dapat nilang maramdaman, pinarangalan." Tumawa ng malakas si Carson. Naikuyom ni Caspian ang kanyang mga kamao sa isang iglap. Kinuyam niya ang kanyang mga buko kaya maririnig ang mga kaluskos. Alam niyang sinasadya siya ni Carson. Tila labis na hinangaan ni Carson ang galit na tingin ni Caspian. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at itinaas ang sulok ng kanyang bibig. Tila may mga patong-patong na kaliskis na gumagapang sa kanyang balat, na naging sanhi ng pagkadilim ng kanyang mukha sa isang iglap. Ngunit hindi ko inaasahan na may isang isda na nakatakas sa lambat. Biglang inunat ni Carson ang kamay at tinuro si Lides Holly sa tabi ni Caspian. Hiss! Isang napakamahinang boses ang nagmula sa hangin. Ngunit ang boses na ito ay nagdala ng napakalakas na amoy ng kamatayan. Sa isang iglap, nakaramdam ng lamig at mamantika ang lahat sa paligid. Parang kapirasong baboy na biglang dumaikit sa katawan niya. Tulala pa rin si Lides. Ilang sandali pa ay hindi siya makapag-react. Kasabay ng malamig na nguso, ibinaba ni Lenny ang mahabang sable sa kanyang kamay at nilaslas patungo kay Carson Montgomery. Kabanata 1033. Naputol ang talam. Sa biglaan, ang puwersa ng buhay sa eksena ay tila naputol. Sa loob ng 100 metro, halos lahat ay naramdaman na parang pinupunit ang kanilang mga laman at dugo. Malamig. Ang hindi maipaliwanag na lamig ay lumabas sa kanyang mga buto. Bahagyang kumunat ang noo ni Carson. Ang daliring nakaunat ay naging 2 daliri. Klang. Sa pagkakataong ito, may tunog na katulad ng metal na nagbabanggaan sa kawalan. Malutong ang boses, ngunit namutla ang mukha ng lahat. Maliban sa iilan, hindi napigilan ng iba ang manginig. Huminto sa paggalaw sina Carson Montgomery at Lenny Holly. Nakarelax ang bahagyang nakanit na kilay ni Carson sa sandaling ito. Hinawakan ni Lenny ang hawakan ng kanyang sable sa kanyang kanang kamay.
Ang talam ay paalang na inilagay sa kanyang kaliwang braso. Ang poster na ito ay tila walang kamali-mali. Pero sa totoo lang, alam na alam niya na sa sandaling ito, pinili niyang gamitin ang poster na ito para hawakan ang kutsilyo. Kaya lang hindi na siya makahawak gamit lang ang kanang kamay niya. Napakunot ang mga sulok ng bibig ni Carson. Sumulyap siya kay Lenny Holly at saka tumingin kay Caspian. Kuya, inaabangan ko ang susunod nating pagkikita sa Spirit Severing Road. Kapag dumating ang oras na iyon, tatapakan ko ang iyong bangkay, at papasok sa Heaven's Edge sect. Pagkatapos nun, tumingin si Carson kay Caspian ng nakangisi. Kitang-kita ang provocation at puot sa kanyang mga mata. Napatahimik na lang si Caspian. Hindi niya pinansin si Carson. Maya-maya, tumawa si Caspian. Anong pinagtatawanan mo? Kumunat ang noo ni Carson. Kung ngumiti si Caspian, hindi siya magiging masaya. Iniisip ko kung na-misunderstood kita noon. Sa huling pagkikita natin, humiling ka sa isang tao na bigyan ako ng maraming malalaking regalo, na tumutulong sa akin na ma-promote ng maayos. At, sa pagkakataong ito, ikaw mismo ang nagpadala sa iyo dito. Dapat kang nag-aalala na ang bilis ng aking pag-promote ay hindi sapat na mabilis. Tama ba ako? Ikaw? Biglang naramdaman ni Carson na parang tinusok ng karayom ang kanyang puso. Noong nakaraang pagkakataon sa Myriad Demons Burial Ground, hindi niya mapatay si Caspian. Sa halip, ilang patak ng asensya ng dugo ng demonic python ang kinuha ni Caspian. Ito ay isang malaking kahihiyan na mahirap ilarawan. Noong una, akala niya ay makakatayo si Caspian. Ngayon, ito ay isang pagpapala ng pagkuha ng kanyang demonic python's blood essence. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinabi pa sa kanya ni Caspian ang tungkol dito, at sinadya itong sinabi. Para bang tinatanggal niya ang peklat ni Carson. Sinabuyan din niya ito ng asin. Sa isang iglap, galit na galit si Carson na nanginginig ang katawan. Caspian, maghintay at tingnan. He gritted his teeth. Last time I have something important to do, that's why I let you escape. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita mo ang tunay kong lakas. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at aalis na sana. Ano pa ang hinihintay mo? Let's do it now, umalangaw-ngaw ang boses ni Caspian. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Carson ang isang malaking puwersa na dumarating sa kanya. Ang hangin sa paligid ay 12-12 metro ang lapad, tila pinipiga ang mga ito para sumabog. Si Caspian ay hindi gumamit ng anumang martial arts techniques. Hindi siya gumamit ng kahit anong magic. Isang suntok lang iyon, ngunit nagdulot ito ng pakiramdam ng pagbagsak sa mga taong naruroon. Parang isang natural na sakuna ang darating. Nagbago ang mga mukha ni na Lenny Holly at Liddell Holly na nasa hindi kalayuan. Ang nakakatakot na panggigipit ay nagdulot sa kanila na hindi sinasadyang umatras. Tinitigan ni Carson si Caspian. Hindi siya umiwas, ngunit sa sandaling ito, isang kakaibang lilang liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Swoosh! 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 Ilang figure ang biglang sumugod palabas ng crowd. Protektahan ang iyong master. Patayin ang lalaking iyon. Lumitaw ang isang asol na liwanag ng espada, isang bilog ng nagninangas na liwanag, lahat sila ay sumugod sa Caspian. Mag-ingat ka, bulalas ni Liddell. Kitang-kita niya ang kakilakilabot na layunin ng pagpatay na nakapaloob sa dalawang sinag ng liwanag. Natawa si Caspian nang makita ang eksenang ito. Isang suntok. Push forward. Hindi na kailangang umiwas. Hindi na kailangang baguhin ang aking mga galaw. Sa loob ng parehong antas. Ako, si Caspian, ay hindi magagapi. Nagbanggaan sa ere ang hanging kamao at ang liwanag ng espada. Bang! Ang asol na ningning ng espada ay agad na napunit tulad ng isang piraso ng papel. Ang basag na liwanag ng espada ay bumaril patungo sa eskrimador na parang meteor shower. Ang eskrimador ay nagkaroon lamang ng oras upang magpakita ng pagtataka bago siya binaril sa isang salon. Ang malalaking dami ng dugo, tulad ng malakas na ulan, ay bumuo ng mahaba at malagkit na linya.
Muling lumakas ang kamao ng hangin. Parang bundok na bumababa. Parang ilog na umiikot. Sa sandaling ito, ang domain sa lugar na ito ay tila naging solidong bakal. Lahat ay madudurog at lahat ay mawawasak. Lahat sila ay masisira. Ang makinang na liwanag ay sumunod na malapit sa likod ng ningning ng espada at agad na naging isang kalangitan na puno ng mga light spot sa pamamagitan ng hanging kamao. Ito ay tulad ng isang tumpok ng nawasak na alikabok. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ng magsasaka sa isang iglap. Mabilis na nagkontrata ang kanyang mga mag-aaral. Isang napakatinding momentum lang ang naramdaman niya. Basag, basag, basag. Walang oras para umiwas o yumangal. Sa isang iglap, ang buong katawan ng magsasaka na ito ay nabaluktot sa isang hindi maipaliwanag na hugis. Ang tunog ng mga buto na nabali ay parang isang string ng mga paputok. Napakaraming dugo ang nag-spray sa paligid. Isang patak ng dugo ang tumalsik patungo kay Carson. Hindi umiwas si Carson. Tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay dahan-dahan itong dumaloy sa kanyang pisngi. Nang umagos ito sa bunganga niya ay nilabas niya ang dila niya at dinilaan iyon. Mahaba at mamantika ang kanyang dila. Nahati ang dulo ng kanyang dila. Ang dugo ay sinipsip sa kanyang bibig. Isang nasisiyahang tingin ang lumitaw sa mga mata ni Carson. Dalawang kakilakilabot na bangkay din ang nahulog sa lupa sa oras na ito. Isang malakas na amoy ng dugo ang agad na tumagos sa lugar. Sa oras na ito, ang lahat ng mga magsasaka sa paligid ay nagtipon ng sabay-sabay. Magbubukas na ang Spirit Severing Road ng Heaven's Edge Sect. Sa kasong ito, lahat ng naruroon ay natakot at kahit na hindi nang ahas magsalita ng malakas. At ang taong ito ay talagang pumatay ng mga tao sa publiko. 2 tao ang napatay ng sabay-sabay. Gulat na tinitigan ng magkapatid na Holly family si Caspian, kitang-kita nila ang buong proseso. Ipinakita ng dalawang magsasaka ang kanilang mga mahika. Si Caspian naman, isang suntok lang. Kahit na ano, sinira niya itong mag-isa. Malinaw na naalala ng magkapatid na ilang araw na ang nakalipas sa restaurant, gumamit si Caspian ng mahika. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay maaari ring umatake sa mga tao. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng magkapatid na mapabuntong hininga. Namutla ang mukha ni Liz Holly habang si Lenny Holly ay parehong nagulat at natuwa. Mabuti na lang at hindi natuloy ang hidwaan sa kabilang partido. Kung hindi talaga naglakas loob si Lenny na isipin ang kahihinatnan. Bagamat may lubos siyang tiwala sa kanyang lakas. Gayunpaman, ang kumpiyansa na ito ay halos ganap na nasira sa harap ni Caspian. Ikaw ang susunod na mamamatay, walang pakialam na tumingin si Caspian kay Carson. Hindi niya pinansin ang 2 taong kamamatay lang. Dapat makaganti agad ako. Sa iyo, matagal na akong na-delay, humakbang pasulong si Caspian. Sa isang iglap, tila nabuksan ang paligid. Nanginginig ang ilaw at malapit nang bumagsak. Sa oras na ito, nagmamadaling bumalik si Carson Montgomery patungo sa Caspian. May evil smile sa mukha niya. Gusto mong umalis, pinaikit ni Caspian ang kanyang mga mata. Kabanata 1034. Ang malabong anino ng Ursa Major. Ang figure ng Caspian ay lumitaw sa Carson sa isang iglap, tulad ng isang kidlat. Sobrang bilis, sabay-sabay na sigaw ng karamihan. Ano ang isang Kat-Anji tanging kakayahan sa katawan? Talagang tinago ng lalaking ito ang kanyang lakas. Tumalon ang puso ni Lenny. Sa mga oras na ito, hinuhulaan din niya na kung siya ang kalaban ni Caspian sa ngayon, kung kaya niyang makipagsabayan sa bilis ng kalaban. Sa sumunod na segundo, desperado na siyang malaman, tuluyan na siyang masusupol ni Caspian. Sa oras na ito, isang sigaw ng sorpresa ang nagmula sa karamihan. Dahil naabutan ni Caspian ang kanyang kalaban, bigla itong umatake. Ang sikal ng nagagalit na dragon. Buzz. Lumamig ang daloy ng hangin sa paggalaw ng kanyang braso. Naging umiikot na puyo ng tubig. Swoosh! Bang! Hindi nakaiwas si Carson,
mula sa kanang braso hanggang sa kaliwang braso, pati na sa katawan, ay biglang napasok ni Caspian. Pinaghalo ang dugo, laman, at buto at tumalsik. Lumipad palabas ang katawan ni Carson at bumagsak ng husto sa lupa. Nabasag ang lupa. Nagkalat ang malalaking piraso ng luha sa lahat ng direksyon. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga bitik sa lupa. Natagpuan ni Caspian na ang mukha ng katawan na nakahandusay sa lupa ay nagbabago. Para itong natunaw na kandila. Nagsimulang matuno ang mukha ni Carson Montgomery sa lupa. Pagkatapos ay nahulog ang isang malaking piraso ng wax oil na nagpapakita ng isang ganap na kakaibang mukha. Dilat ang mga mata ng mukha at dilat ang bibig. Puno ng takot at pagtataka ang mukha. Sigaw ng sorpresa mula sa karamihan. Kumunat ang noo ni Caspian, may kutob siya dito. Anong lumang trick, ginamit ni Carson ang pamamaraang ito noong siya ay nasa Myriad Demons Burial Ground. Matagal na rin itong pinag-isipan ni Caspian. Hinding-hindi maglalakas loob si Carson na tumayo sa harap niya ng ganito. Kaya simula pa lang, alam na ni Caspian, tiyak na peke ang lalaking kaharap niya. Kung bakit ito ay totoong-totoo, maging ang aura ng demonyong sawa ay maaaring maging matingkad. Biglang tinuro ni Caspian ang ulo ng bangkay. Ang noo ng bangkay ay pumutok ng malakas. Isang patak ng dark purple na dugo ang agad na lumipad patungo sa kanya at nasalo sa kanyang kamay. Tila may sariling kamalayan ang dugo, kumikislat sa palad ni Caspian, pilit kumawala. Ngunit sa susunod na sandali, dinurog ni Caspian ang patak ng dugo. Talagang bihira ang essence blood ng demonic python, talagang makakatulong ito sa kanya ng malaki. Ngunit hindi iniisip ni Caspian na si Carson ay magdaranas ng patuloy na pagkalugi sa bagay na ito. Noong nasa Myriad Demons Burial Ground sila, ang demonic python essence blood ni Carson ay kinuha at hinigop ni Caspian. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kung ipinadala din ni Carson ang asensya ng dugo ng demonyong sawa, iyon ay magiging napakahinala. Siguradong may mali sa asensya ng dugo ng demonic python. Nang dinurog ni Caspian ang asensya ng dugo ng demonyong sawa, sa dami ng tao, biglang ibinaba ng isang payat na binata na mukhang pangit. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao, itinikom ang kanyang mga ngipin, at nagpakita ng masakit na tingin. Pero dahil sa mahabang buhok na nakalaylay, walang nakapansin sa kanya. Sa kanang bahagi niya, lumitaw ang mga itim na kaliskis, parang ulo ng sawa. Hindi nagtagal, walang pumapansin sa tatlong bangkay sa lupa. Gayunpaman, naramdaman ni Caspian na halatang mas marami ang mga mata sa kanya kaysa noon. Ang ilan ay mausisa, ang ilan ay pag-alit, at ang ilan ay naghihintay na makita ang saya. Malinaw na kakaunti ang naghihintay para makita kung paano haharapin ng Heaven's Edge sect ang bagay na ito. Dahil hayagang pinatay niya ang isang tao dito, ang Heaven's Edge sect ay hindi dapat umupo ng walang ginagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga taong ito ay tiyak na mabibigo. Walang nagbigay pansin sa bagay na ito hanggang sa lumitaw ang magsasaka na mukha ng kabayo. Kaagad, muling nagbago ang saloobin ng ilang tao kay Caspian. Ang Heaven's Edge sect ay hindi nakialam sa bagay na ito. Natural na akala nila na napakalalim ng background ni Caspian, sa katunayan, naisip na ni Caspian ang dahilan. Ang tatlong taong napatay niya ay walang Heaven's Edge pointing heart sword. Pagdating dito ni Caspian ay pinagmasdan niya itong mabuti. Halos lahat ay naglagay ng Heaven's Edge pointing heart sword sa isang mas kitang-kitang lugar. Ang layunin ng paggawa nito ay natural na ipakita ang pagkakakilanlan ng isang tao. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ng tatlo. Bilang karagdagan, mayroong figure ni Carson Montgomery. Kung gayon ay hindi mahirap na tukuyin na ito ay isang pagsubok mula kay Carson. Dahil ito ay isang pagsubok, si Caspian ay hindi magpapakita ng anumang awa. Gayunpaman, hindi malaman ng ibang mga magsasaka na naroroon ang dahilan. Akala nila ay may espesyal na background si Caspian. Marahil siya ay suportado ng isang malaking pagbaril, kaya siya ay walang prinsipyo.
Sa oras na ito, may tatlong iba pang magsasaka na dumating kasama ang mukha ng kabayong magsasaka. Ang tatlong magsasaka, dalawang lalaki at isang babae. Ang isa sa kanila ay isang lalaking magsasaka. Nakita ni Caspian na nakita na siya nito noon pa. Walang iba kundi ang palpak na lalaking sumunod kay Yates Gundy noong araw na iyon. Nakabihis pa ang lalaking magsasaka noong araw na iyon, kaya nakilala siya ni Caspian sa isang sulyap. Siya rin ba ay isang sect master o isang elder? Hula ni Caspian. Pagkatapos ay nagsalita ang magsasaka na mukhang kabayo, sa tingin ko alam ng lahat ang mga patakaran. Ang mga makakakuha ng Heaven's Edge Pointing Heart Sword at tumayo dito ay natural na mga disipulong pinili ng ating Heaven's Edge sect. Mayroon kang malaking swerte, magagandang pagkakataon, mahusay na talento, at mahusay na pagtitiyaga. Kapag pumasok ka sa Heaven's Edge sect, malalaman mo, ito pa rin ang natural mong swerte. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Ngayon, tayong apat ang kakatawan sa Heaven's Edge sect at bibigyan ka ng isa pang magandang adventure bilang regalo para makapasok ka sa Heaven's Edge sect. Nang marinig ang mga salitang ito, ang kasalukuyang mga magsasaka ay mukhang nasa sabik. Medyo natarante si Caspian. Isang pakikipagsapalaran. Kung gayon ano ang ibig sabihin ng Spirit Severing Road na binanggit ni Carson. Huminto din sa sandaling ito ang mukhang kabayong magsasaka. Tahimik na pinagmamasdan ang mga reaksyon sa mukha ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo siya at sinabing, sa pagkakataong ito, ang Immortal Fate ay dating pansamantalang tirahan ng isang sinaunang demonyo. Kapag pumasok ka sa oras na ito, maaari mong gamitin ang mga kakaibang mineral at gumawa sa loob upang linangin sa kalooban. Pero may isang bagay akong gustong sabihin. Maaari ka lamang maglabas ng hindi hihigit sa 3 kayamanan sa loob. Huwag isipin ang tungkol sa pagtatago sa storage type magic weapon. Paglabas mo, may formation check tayo. Kapag nahanap na namin ito, kailangan mong sumuko at pagkatapos ay bumalik. Biglang nagdilim ang mukha niya at malamig na sumigaw. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat ng nasa eksena na parang pinalo ng sledgehammer ang kanilang mga ulo. Hindi nila maiwasang makaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Espiritual na pangunawang presyon. Maraming tao ang nadama na mahirap huminga, at nabigla sila. Kung mas malakas ang espiritual na pag-atake ng mukha ng kabayong magsasaka, karamihan sa mga taong naruroon ay naging mga hanggal sa lugar. Maging si Caspian ay medyo nahihilo. Ang espiritual na pakiramdam ng Heavenly Spirit Realm ay talagang mas malakas kaysa sa akin, naisip ni Caspian sa kanyang sarili. Nang makamit ang kanyang layunin, nagpatuloy ang magsasaka na mukhang kabayo, mayroon pang 2 bagay na kailangan kong idagdag. Makinig ng mabuti. Kung may magkamali sa oras na iyon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Kabanata 10:35. Sa presyon ng espiritual na kahulugan ngayon, lahat ay huminga at nakinig ng mabuti. Higit pa rito, ang Immortal Fate at mga pakikipagsapalaran na pinag-uusapan ng magsasaka na mukha ng kabayo ay katumbas ng pagbubukas ng isang kayamanan at pagpapalam sa mga magsasaka na dumalo para makuha ito. Bahala na sila para makakuha ng magandang bagay. Bago pa man sila pumasok sa Heaven's Edge sect, nakakuha na sila ng pagkakataong maghanap ng mga kayamanan. Likas na masaya ang lahat ng naruroon. Kung tutuusin, hindi naging madali ang paghahanap ng kayamanan. Bagamat ang mga regalo mula sa Heaven's Edge sect ay limitado sa bilang, sila ay medyo bukas palad. Bukod dito, sinabi ng magsasaka na mukhang kabayo na mayroon lamang 3 kayamanan na maaaring ilabas. Kung tungkol sa dami ng enerhiya na ginugol nila sa Great Demon Palace, wala silang pakialam. Kung ang isang tao ay may kakayahang gawing elixir ang lahat ng Heaven and Earth treasures, iyon ay ang kanyang sariling kakayahan. Sa makatuwid, sa sandaling ito, lahat ay lihim na hinimas ang kanilang mga kamao at palad, na nagpaplanong samantalahin ang pagkakataong ito. Ang mukha ng kabayong magsasaka ay sumulyap sa karamihan at nagpatuloy. Una,
mayroon ka lamang 7 araw para maging ang Great Demon Palace. Ang dakilang demonyo ay patay na sa loob ng 1,000 taon, at ang pansamantalang palasyo ay matagal nang inabandona. Kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga demonyo sa loob. Dapat mong tandaan, oras na para bumalik sa pasukan bago matapos ang ika-7 araw. Kung hindi, kung sarado ang teleportation channel, hindi ka na babalik. Natural na naalala ng lahat ang huling pangungusap. Gayunpaman, ang sinabi ng magsasaka na mukha ng kabayo noon ang pinakakaakit-akit. Kung wala ang banta ng mga demonyo, hindi ba't nangangahulugan na malaya silang makakahanap dito? Para sa pangalawang punto, ang mukha ng kabayong magsasaka ay biglang nagpakita ng isang mahinang ngiti. Di ba sabi ko noon na ang kayamanan na mailalabas ng lahat ay dapat na hindi hihigit sa 3? Gusto kong idiin. Ang 3 ito ay ang iyong natagpuan sa iyong sarili. Pagkasabi pa lang niya ay halos nataranta na ang karamihan sa mga naruroon. Hindi nila alam kung bakit bigla itong binigyang diin ng magsasaka na mukhang kabayo. Gayunpaman, ang isang maliit na bilang ng mga tao ay agad na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Biglang nagbago ang mga mukha nila. Bahagyang gumalaw din ang heartstrings ni Caspian. Ito talaga. Hindi inaasahan. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Ngumisi ang mukha ng kabayong magsasaka. Kung ganoon, ipapaliwanag ko ng detalyado. 3 lang sa mga kayamanang nahanap mo ang maaari mong ilabas. Ngunit kung nakita ito ng ibang tao at nasa iyong mga kamay, maaari ka ring pumili ng 3 kayamanan mula sa bawat isa. Walang limitasyon sa bilang na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang eksena ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Walang sino man ang naruroon ay isang tanga. Ang isang hanggal ay hindi makakarating sa kanyang kasalukuyang kaharian. Sa makatuwid, sa oras na ito, naunawaan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng magsasaka na mukha ng kabayo. 3 lang ang kaya nilang ilabas kapag nahanap nila ito, ngunit kung nangaagaw sila ng mga kayamanan sa iba, makakapaglabas sila ng 3 pa sa bawat pagkakataon. Kaya, kung may nanakawan ng 10 kayamanan ng mga tao, maaari siyang magdala ng 30 pa. At walang limitasyon sa bilang. Katulad na lang ng pagsasabi na kung may kakayahan ang isa, hindi magiging problema sa kanya ang pagnakawan lahat ng nasa eksena. Akala nila ito ay isang pagkakataon. Ngunit hindi nila inaasahan na ang mga pagkakataon ay puno ng gayong kompetisyon. Sa pag-iisip na ito, malabo na naunawaan ni Caspian kung ano ang ibig sabihin ng Spirit Severing Road na binanggit ni Carson Montgomery noon. Walang sekta na hindi pumili ng mga disipulo. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang paligsahan ng immortal destiny, kundi patimpalak ng lakas. Iyon ang paraan ng Heaven's Edge sect sa pagpili ng kanilang mga disipulo. Pero mas malupit pa. Kasabay nito, ito ay mas angkop para sa totoong mundo ng mga magsasaka. Maaari silang makakuha ng mga kayamanan mula dito. Kasabay nito, kailangan nilang maging magbantay laban sa anumang nakatagong panganib. Biglang may nakahuli sa kapintasan sa mga salita ng magsasaka na mukha ng kabayo, at naging aktibo ang kanyang puso. Maaari kong pag-usapan ito sa isang tao. Hayaan mo muna siyang maghanap ng ilan, at pagkatapos ay magkunwaring natalo ako. Lahat ng kanyang kayamanan ay akin. At pagkatapos ay kailangan kong maghanap pa ng ilan at magpanggap na natalo niya at ibigay sa kanya ang kayamanan sa aking kamay. Sa ganitong paraan, hindi ba magiging masaya ang lahat? Tuwang-tuwa ang taong nag-iisip nito. Tila nakita ng magsasaka na mukha ng kabayo ang kanilang iniisip. At, gusto kong idagdag. Kung ipaglalaban mo ito mula sa iba, kailangan mong kunin ang kanyang Heaven's Edge Pointing Heart Sword. Ang One Heaven's Edge Pointing Heart Sword ay katumbas ng 3 kayamanan. Nagulat ang lahat nang tumunog ang mga salitang ito. Ang isa sa mga magsasaka ay maingat na nagtanong, paano ang mga tao na ang Heaven's Edge Pointing Heart Sword ay inalis? Ngumisi ang mukha ng kabayong magsasaka. Ang ekspresyong ito ay nagmukhang napakabangis sa kanya.
Pagkatapos mawala ang Heaven's Edge Pointing Heart Sword, sa tingin mo ba makakaligtas ka ng ligtas sa Great Demon Palace? Biglang napabuntong hininga. Nagulat din si Caspian na kinuha ang maliit na gintong espada at tiningnan ito ng mabuti. Nagpatuloy ang magsasaka na mukhang kabayo, sa tingin mo ba ay ganap na ligtas ang Great Demon Palace? Gamit ang Heaven's Edge Pointing Heart Sword, natural kang ligtas. Ngunit, kung mawala ang Heaven's Edge Pointing Heart Sword, hahaha, ano ang mangyayari? Tanong ng isa pang magsasaka. Hindi ko rin alam, dahil wala sa mga taong nawalan ng Heaven's Edge Pointing Heart Sword ang makakabalik, humalaklak ang mukha ng kabayong magsasaka. Sobrang exciting no? At ngayon ko lang nakalimutang sabihin sa'yo. Mayroong higit sa 300 sa iyo dito. At sa pagkakataong ito, 150 katao lamang ang maaaring makapasok sa Heaven's Edge Sect. Sa sandaling matapos magsalita ang magsasaka na mukhang kabayo, muling natahimik ang eksena. Sa pagkakataong ito, mas mahaba ang katahimikan kaysa kanina. Malinaw na maririnig ang tibok ng puso ng lahat. Sa sandaling ito, ang magandang walang kamatayang kapalaran na kanina pa niya inaabangan ay tila pinahiran ng malakas na kulay ng dugo. Sa madaling salita, ang sinabi ng magsasaka na mukhang kabayo ay nangangahulugan na kung gusto ng isang tao na kunin ang kayamanan, kailangan niyang pumatay ng tao. At ang tinatawag na mapayapang 7 araw ay hindi umiral. Sa mga requisitos na kalahati lang sa kanila ang makapasok sa palasyo, ibig sabihin ay may pares ng kamay na nagtutulak sa lahat para makipagkompetensya. Alam kong hindi ganoon kadali ang mga bagay, naisip ni Caspian sa sarili. Dahil ang Spirit Severing Road ay may salitang sever, kung gayon paanong hindi ito nakapatay ng tao. Sa 300 katao, 150 ang naiwan. Ito ay tila isang uri ng paglilinang ng verman, nang makitang tumahimik na ang lahat. Bumantong hininga ang mukhang kabayong magsasaka at nagsabi. Kung may natatakot, maaari mong ibigay ang Heaven's Edge Pointing Heart Sword ngayon at isuko ang pagkakataong ito. Nang matapos siyang magsalita ay may nagpakita agad ng pagpupumiglas. Pero sa huli, walang piniling sumuko. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Bukod dito, ang landas tungo sa kawalang kamatayan ay palaging puno ng mga panganib. Kung mas malaki ang panganib, mas malaki ang kita. Hanggat nanatili siya sa loob ng 7 araw, maaari siyang pumasok sa Heaven's Edge Sect kahit na nabigo siyang makakuha ng isang kayamanan. Ito lamang ay sapat na upang kunin ang panganib. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makitang walang nagbigay ng pagkakataon, tumanggo ang mukha ng kabayong magsasaka. Okay, walang sumuko. Kung ganoon, dapat handa ka. Maraming salamat po. God bless. I love mo mahal.